Tinututukan din sa halalan sa Canada kung paano mahuhubog ng ilang komunidad ang resulta ng botohan. Sa Toronto, kilala ang riding ng York Center bilang lugar kung saan naroon ang binansagang Little Manila. Gayunpaman, wala pang Pilipinong kumakatawan dito sa Ottawa. Silipin ang riding ng Little Manila at ang isyong mahalaga sa komunidad doon sa ulat ni Kisha Balatbat. Sa kanto ng Bathurst Street at Wilson Avenue sa Toronto, makikita ang isang rehiyong binansagang Little Manila. Bahagi ito ng riding ng York Center, bagamat ilang taon na itong kilala bilang lugar na may malaking populasyon ng mga Pilipino, hindi pa nagkakaroon ng Pilipinong kinatawan sa riding na ito sa Parliament ng Canada. Although more recently, may Filipina nanalo sa Mississauga. Her name is Rechi Valdez, MP Rechi Valdez. But that's in Mississauga. Sa Toronto, historically, wala pa. Bakit? I would pose a lot more questions than a direct answer. Kasi siguro isipin natin, ilan ba talaga sa mga, although madaming Pilipino ang nakatira dito sa Toronto, ilan talaga yung Filipino-Canadian na registered na elector o botante para magkaroon ng capacity na mag-raise ng funds at maging familiar dun sa party politics dito sa Canada. Sa by-election na ginanap noong 2020, tumakbo ang Pilipinong si Julius Tiangson bilang kandidato ng Conservative Party of Canada. Halos magkadikit ang resulta nang nakuha niya ang halos 42% ng boto, pero nagwagi pa rin ang Liberal candidate na si Yara Sachs na nakakuha ng 45%. I was elected here in September 2020 in the middle of the pandemic, and I think it was the right time to stand up for this community and also the Filipino community here who were so much a part of the health sector during the pandemic. They were doing everything to help Canadians stay safe during the pandemic, and I knew by running and representing that they were going to be a key part of my work here in representing York Center. Sa halos 5 taon bilang kinatawan ng York Center, tinrabaho raw ni Sachs ang pagpapabilis ng family reunification ng mga Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng entrepreneurship at childcare programs. Sa kasulukuyang halalan, sinusubukan niyang manatili sa posisyon. Ang kanyang mga kalaban bukas rin daw na tulungan ang mga Pilipino sa riding. Pangako ng Conservative Party candidate na si Roman Baber. One issue that's very important for the Filipino community is the ability for professionals and especially healthcare workers to be able to work in their profession in Canada. And the PRPLEF Conservatives will propose a standardized testing with all the provinces to take a Blue Seal exam within 60 or 90 days to be able to certify yourself to practice your previous profession. So nurses, healthcare workers, doctors, we're blessed with so many of them from the Philippines. I think we should give them a fair opportunity to contribute to our labor market and participate in their chosen profession. Samantala ang NDP candidate na si Yusuf Ulucan Ligil, nais daw maipatupad ang dagdag na suporta para sa mga Pilipino. So I wanted to run, contribute, and focus on the housing issue. That's most important. And the second thing is to cherish the beautiful Filipino community we have, which is we have so many Filipino restaurants, venues, community center where they hang out, grow. That's very important for the diversity of Canada. So I like to contribute into that and then help young generation, young Filipinos getting into their life here in Canada. Sa 2021 census ng Statistics Canada, tinatayang higit 18,000 Pilipino ang nakatira sa rehiyong ito ng Toronto. Ang mga issue tungkol sa affordability, taripa ng Amerika at immigration, nasa isip ng ilang botante sa riding. For me, it's the future of my kids, most especially the groceries, economy, and now we have this tariff. We don't know. I've heard about that many factories gonna close, jobs close. Sa akin, ang pinaka-importante yung tariff war, and yung sovereignty ng Canada. I actually had a sleepless night and we canceled or we forfeited our trip to Orlando and we're going to Europe instead. So it's very important for me because the way he threatens Canada, I think that's very unlawful, uncalled for, and that's just really not fair. Sana ibalik yung mga dating patakaran nila na nagbago, lalo na sa mga estudyante.
mga tourist dito. Ikinatuwa ng ilang Pilipino sa York Center ang ideya na magkaroon ng mas maraming Pilipinong boses sa House of Commons. Para mas maintindihan natin lahat kung ano nangyayari dito sa Canada. Yun lang. A lot of Filipinos here in Canada, so at least may ano tayo, boses din tayo. Para yung mga issues ng mga Pilipino matakal dun sa House of Representatives or saan. Siyempre, kung mayroon tayong Pilipino representative, may share nila yung sa mga tao dyan, sa mga kapwa Pilipino siyempre. May inform nila, mga ganun ba. At di mahirapan din yung mga Pilipino na, alam mo na, makipag-communicate din. Ayon sa Little Manila tour guide na si Cabana, magiging malaking tulong sa mga Pilipino rito sa Canada kung isang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong magrepresenta at magtulak sa mga isyung mahalaga sa kanila sa gobyerno. We have a strong sense of Filipino pride, I would say. Kahit ano pang larangan yung tinatakbo, no? Sports, politics, or even business. Lalo na sa politics, maging, yun nga, historic siya kasi kung meron mang manggagaling sa Toronto na maging successful na member of parliament, kumbaga pride siya ng ating mga kababayan. Hindi lang dito sa Canada, kundi pati na sa Pilipinas. No? Aniya, makakatulong sa mga susunod na Pilipinong kakandidato sa Canada kung palalawakin ang paglahok ng mga Pilipino sa politika ng bansa. Mahalaga raw maipakita sa kanila kung paano bantayan ang mga issue na malapit sa kanila at kausapin ng gobyerno kung hindi ito na ipatutupad. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.